Chen Mo, yung Qianlong Famille Rose Celestial Globe Vase na yon. Ingat ka, baka mabasag. Kahit ibenta ka, hindi mo mababayaran. Binibining Su, huwag po kayong mag-alala. Wala akong ibang magaling, pero mabilis at maingat ang mga kamay ko. Tingnan niyo po, napakaalaga ko sa kanya. Tingnan mo. Ingat! Aksidente lang yon. Ay naku, ang sarap ng tulog ko. Hoy, ang likot ng kamay mo. Baguhan ka siguro. Sino? Sinong nagsasalita? Anong kinukwento mo sa sarili mo? Natulala ka na ba sa takot? Wala. Anong iniisip mo? Bumalik ka na sa trabaho. Siya. Alisin mo ang maruming kamay mo nung hinawakan ako ni Shu. Nandidiri ako ng ilang araw. Naririnig ko talaga siyang nagsasalita. Linlin, abala ka? Chen Mo, yung Chenggujai ng pamilya mo. Naging branch na ng Zhenbaoge. Nagtratrabaho ka na lang ngayon? Mas mabuti pang magtrabaho para kay Linlin kaysa maging alipin ni Zhao Quan. Ang daldal mo. Magaling ang sagot. Ang baboy talaga itong si Shu. Lagi na lang niya akong hinahawakan. Ew. Linlin, alam mo naman, sa pagbebenta ng antigo, hindi sapat ang puro daldal lang. Ang ibang tao, naubos na ang yaman ng pamilya. Ano pa bang magagawa? Baka madamay pa ang Moxiang Jai mo. Dahil sa kanya. Manager Shu, hindi mo na kailangang mangialam sa empleyado ng Moxiang Jai kung wala kang ibang gagawin. Magsiya ka na, may negosyo pa kami. Sige, aalis na ako. Pero, Chen Mo, bagay sa'yo yung mangkok na yon. Pareho kayong walang gustong kumuha. Ako ay opisyal na tapayan mula sa panahon ng Zhengde. Mula sa Zhengde era. Manager Shu, sandali lang po. Ano? Anong maipag-uutos ng Young Master Chen? Linlin, kukunin ko ang mangkok na to sa halagang 300 piso. Cash agad. Chen Mo, tama na yan. Peke lang ang mangkok na to. Hindi ito gaanong mahalaga. Linlin, hayaan mo siyang bilhin. 300 piso. Sapat na yan para sa instant noodles niya sa loob ng kalahating buwan. Para matuto rin siyang mag-ingat. Hindi lahat ng basura ay pwedeng ituring na kayamanan. Kung sabi ni Manager Shu na basura itong mangkok, baka gusto nating magpustahan. Pustahan? Talaga bang wala kang magawa? Pustahan tayo. Kung ang halaga nitong mangkok ay lumampas sa 3,000 piso, kailangan mong humingi ng tawad ni Manager Shu sa mga sinabi mo sa akin at sa mangkok na ito sa pamamagitan ng pagyuko. Kung ako ang matalo, luluhod ako at tatawagin kitang master. Chen Mo, huwag kang padalos-dalos. Napakagaling ni Shu Ming sa paggaya ng mga antigo, kaya't hindi rin siya mahina sa pagkilala ng mga tunay. Sige, pustahan. 8 taon na ako sa industriyang ito. Hindi ako magkakamali ng tingin. Nagpapanggap lang. Ang mangkok na may ganitong kalidad, sa Tiangge 10 piso, 3. Bulag at tanga ang shoe na yan. Bulag at tanga ang shoe na yan. Makakarma rin siya mamaya. Hintayin mo na lang. Huwag mo nang pansinin. Ang tangang yan. Ito ay isa lamang na mas magandang kalidad na Imperial Wear. Ito ay Zhengde Imperial Wear. Ngayon, sino na ang walang kwenta? Tunay nga itong Zhengde Imperial Wear. Kahit na may kaunting depekto, malinaw naman ang disenyo at puspos ang glaze. Ang pinakamababang presyo sa merkado ay 50,000 piso. Imposible. Hindi maaaring mangyari yan. Manager Shu, oras na para tuparin ang ating pustahan. Gumamit ka ng daya. Shu Ming, sa mundo ng antigo, kapag nagkamali ka, dapat mong tanggapin. Paumanhin. Chen Mo, paano mo nalaman? Muntik na rin akong magkamali. Sasabihin ko, kung ang mangkok mismo ang nagsabi sa akin, naniniwala ka ba? Nakahinga na rin ng maluwag. Ang galing pala nitong si Chen Mo. Nakita nyo ba? Kanina, namutla talaga ang mukha nung shoe na yon. Anong ipinagmamalaki mo? Isa lang akong mangkok na may maliit na sira. Noong araw, galing pa ako sa palasyo. Mas marami pa akong nakitang emperador at general kaysa sa mga taong nakilala mo. Tigilan mo nga yan. Noong huling punta ni Zhao Quan, gusto ka na sana niyang palitan ng peke. Kung hindi lang mahigpit ang bantay ni Su, matagal ka nang napalitan at itinapon sa bodega para kalawangin. Pag-usapan natin si Zhao Quan, may alam akong malaking sikreto. Sa kanyang treasure pavilion, may isang na kahit siya mismo ay naloko. Tunay na kayamanan. Alam ko yan.
Yung maitim at pangit na insensaryong tanso na nakatiwangwang sa sulok. Si Zhao Quan, palagi niyang iniisip na peke lang yon mula sa Republic of China at tinatawanan pa niya ang pangit na kalagayan nito. Mali ka. May lihim na marka sa loob ng insensaryong yon na nagsasabing gawa noong Xuan de era ng Ming Dynasty. Ito ay isang kaishu, regular script, na lihim na marka. Ang halaga niyan, hindi bababa sa 50,000. Ano na naman yung kinikim-kim mong ngiti? Nakarinig ka na naman ba ng mga sekreto? Sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa isang lugar para makatsamba tayo ng mura. Ha? Makatsamba ng mura? Saan tayo pupunta? Wala na halang tao sa Antique Street ngayon. Hindi tayo pupunta sa Antique Street. Sa Treasure Pavilion tayo. Nababaliw ka ba? Matagal na nating kalaban si Zhao Quan. Kanina mo lang pinahiya si Shuming, tapos ngayon pupunta ka sa kanyang teritoryo para maghanap ng mura? Siguradong kalalayasin tayo niyan. Huwag kang mag-alala. Tigilan mo na yan. Sumama ka na lang. Boss Zhao, sasabihin ko sa'yo, ang lakas ng loob nilang pumunta dito sa Treasure Pavilion. Boss Zhao, Manager Shu, huwag kayong magkamisinterpretasyon. Swertihan lang yung nangyari noon. Simula nang umuwi ako, hindi ako mapalagay. Kaya ngayon, dumating ako para bumili ng isang bagay mula sa'yo, Boss Zhao, bilang paghingi ng paumanhin at para magkaibigan tayo. Magkaibigan? Anong gusto mong bilhin? Maganda sa tingin ko tong insensaryong ito. Gusto kong bilhin at gamitin sa tindahan para mag-usok. Boss Zhao, magkano ba? Oy, maganda yan ah. 8,000 piso, fixed price. Medyo mahal, ang 8,000. Paano kung isama mo yung itim na katabi niyan? Pareho, 8,000. Ano sa tingin ninyo? Sige, ha. Sige, sundin natin ang gusto mo. 2 incense burner, 8,000 piso. Cash ba o bank transfer? Linlin, pahiram ng pera? Tapos na ang transaksyon. Chen mo, balik-balik ka ha. Si. Siyempre, maraming kayamanan dito kay Boss Zhao. Ay, Boss Wang. Boss Zhao, naalala ko sa'yo, may isang maitim na incense burner. Tama ba? Ay, Boss Wang, kayo naman, bakit nyo naisip yung incense burner na yon? Yun lang naman na isang peke mula sa Republic of China period. Anong peke? Yun ay Xuande incense burner. Ngayon, ang estimated market value ay hindi bababa sa 800,000. 800,000? Ah, itong si Boss Wang. Yung Xuande incense burner na yon ay nabili ko na. Kung interesado ka, pumunta ka sa Mokshangjai sa Shijiao Street. Hanapin mo ako. Chen Mo, iwan mo ang gamit. Kung hindi ka makakaalis ngayon. Boss Zhao, ang patakaran sa Antiques Trade mula noon hanggang ngayon ay tapos na kapag nagbayad at nakuha ang gamit. Walang bawian. Ang Zhenbao Gen ninyo. Hindi naman sa sabotahe ang patakaran. Sa harap ni Boss Su, di ba? Zhao Quan, kung pipilitin mong kunin ang gamit ngayon, tatawagin ko ngayon din ang Antiques Association para magpasya. Chen mo, huwag kang magyabang. Nakuha ko ang Chenggu Jai ng pamilya Chen. Makukuha ko rin ang Mokshang Jai ng pamilya Su. Maghintay kayo. Paano mo nakuha ang Chenggu Jai? Paano ko rin ibabalik yun sa'yo? Diyos ko! Ito nga ay isang Xuande incense burner. Chen mo, paano mo nakilala? Kahit si Zhao Quan ay nagkamali. May kaluluwa ang lahat ng bagay. Ito mismo ang nagsabi sa akin. Ganyan ka na naman. Kapag tinatanong kita ng seryoso, hindi ka nagseseryoso. Kung ayaw mong sabihin, wag na. Tingnan mo, kapag nagsasabi ako, hindi ka naman naniniwala. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mayaman ka na ngayon. Yung 8,000 piso na utang mo sa akin, kailan mo babayaran? Ang mangkok na iyon
ay nagkakahalaga ng 8,000 piso. Ituring na lang itong pantubos sa utang. 8,000, ibig sabihin, ikaw? Parang ginagawa akong regalo ng palihim. Oy, Boss Shu, bihira ka dito. Ano na naman ang plano ni Boss Zhao? Sa totoo lang, ako ang kinatawan ng aking boss para humingi ng paumanhin sa inyo. Noon, ako ay sobrang impulsive. Ito ang bamboo and stone painting ni Tang Bohu. Talagang may magandang pananaw si Boss Su. Ang ibig sabihin ng aming boss na si Zhao ay gamitin ang painting na ito ng bamboo at bato para ipagpalit sa Xuande furnace na iyon. Ang market price ng painting na ito ng bamboo at bato ay hindi bababa sa 1,500,000 piso. Napaka-generoso ni Boss Zhao. Ay, hindi ninyo alam, si President Wang ang gustong-gusto ang Xuande furnace na iyon. Kaya wala ring magagawa si Boss Zhao. Sino ba ang nag-utos kay President Wang ay ang aming Treasure Pavilion na top tier na malaking kliyente. Kung dahil sa furnace na ito, Ay hindi ipagpapalit? hindi mo ba titingnan? Ito ay tunay na gawa ni Tang Yin. Hindi ba mas mabuting suriin muna? Ang kulay ng tinta ay mabigat at makaluma. Ang pamamaraan ng kun ay karaniwang ginagamit ni Tang Yin. Maliit na palakol na pamamaraan ng pag-ukit. Chen Mo, ang painting na ito ay malamang na tunay. Gamit ang painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon para ipagpalit sa aming furnace na nagkakahalaga ng 800,000. Miss Su ay ang paboritong estudyante ni Chairman Wang. Hindi ka pa ba naniniwala sa kanyang pananaw? Ay naku, hindi ba ito ang painting ng pamilya Zhao na peke, pero mukhang tunay na kayamanan? Noong araw, ako at ang bamboo and stone painting ay magkapit-bahay. Si Zhao Quan ay gumamit ng peking bagay para ipagpalit ang tunay. Ngayon, ginagawa na naman niya ito. Naalala ko, sa ibabang kaliwa ng tunay na gawa, may isang tiklop dahil sa hindi maingat na pag-frame noon. Hindi lang iyan. Noon, lasing ang batang iyon. Habang nag-grind, ang dahon ng bamboo ay nahalo. Maaaring may halo pang kaunting alak, kaya ang lasa ng tinta ay espesyal. Pero walang nakakaalam. Maganda ang painting, pero gustong ipagpalit ang aking Xuande furnace. Kulang pa ang painting na ito. Dahil peke ang painting na ito. Chen Mo, anong sinasabi mo? Sinabi ni Sulin na tunay yan. Ikaw, walang alam na hampas lupa? Anong alam mo sa pag-aantigo? Sa pagpipinta ng kawayan ni Tang Yin, mahalaga ang pagsasama ng kaligrapya sa sining. Bawat hakbang ay mayroong natatanging alindog ng kaligrapya. Matigas ang mga linya sa larawang ito. Kitang-kita na noong ginagaya ito, may pag-aatubili. At noong gumuhit si Tang Yin, hindi sinasadyang nahaluan ang dahon ng kawayan at alak sa tinta. Kung tunay ang larawang ito, kapag amuyin, dapat mayroon itong natatanging amoy. Anong natatanging amoy? Ginagawa mo lang yan ngayon, di ba? Kung totoo o hindi, pumunta na tayo ngayon sa Zhenbaoge para sabihin kay Boss Zhao na ilabas ang tunay para ikumpara. Anong tunay? Ito na ang tunay. Malamang, ganito ang paraang ginamit ni Zhao Quan noon para dayain ang tunay na larawan mula kay Lolo Zhang, hindi ba? Ngayon, ang tunay ay dapat nasa safe pa rin ni Boss Zhao. Tama ba? Ang lakas ng loob ninyong lokohin kami gamit ang peking larawan. Sabihin mo kay Zhao Quan, kung gusto niya ang aking incense burner, magdala siya ng tunay na ginto't pilak at ang aming Chen family's Chengujai para ipagpalit. Huwag niyang subukan ang mga mabababang paraang ito. Nakakahiya kayo. Ha ha ha! Ang galing! Ang galing talaga! Hindi ko inaasahan, Chen Mo. Mas magaling ka kaysa sa matigas ang ulo mong ama. Ang layo ng agwat. Zhao Quan, ang Zhenbao. Genin nyo, nagloloko gamit ang mga larawan. Wala na ba kayong hiya? Chen Mo, noong panahon ng ama mo, natalo at nawala ang Chenguzai at umalis ng walang dangal sa Antigo. Akala mo ba sa kaliit na talino mong ito at sa pagkakita mo ng Xuande incense burner ay makakalaban mo na ako? Kalokohan, hindi mo kayang pantayan ang galing ng ama ko sa pag-aantigo. Puro mabababang paraan lang ang alam mo. Ikaw, Di uubra ang matigas na panga. Sa mundo ng Antigo, laging ang tagumpay ang humuhusga. Noon, natalo ang ama mo. Kaya akin na ang Chenguzai. Ngayon, kung gusto mong mabawi ito,
Kailangan mong ipakita ang tunay mong kakayahan. Anong gusto mong gawin? Bukas, sa Antigo Street, maglaban tayo sa isang pustahan. Kung manalo ka, ang Chenggu Jai ay ibabalik sa iyo ng buo. Kung matalo ka, akin ang Xuande Incense Burner. At huwag ka nang babalik sa mundo ng Antigo, hinding-hindi ka napapayagang tumapak dito. Sige, tataya ako sa'yo. Pero may dalawa akong kondisyon. Una, dapat live stream ang buong proseso. Pangalawa, dapat personal na pumunta rito, si Chairman Wang. Sige, sundin natin ang gusto mo. Shuming, alis na tayo. Nandito na po kayo, Guro. Sa mundo ng Antigo, ang kapayapaan ang laging pinahahalagahan dahil kusang loob naman ang pustahan ninyo. Ako na ang magiging saksi at magtatag ng patakaran para sa industriya. Nagpadala ako ng 50,000 piso sa'yo. Kapag may nagustuhan ka mamaya, huwag kang magdadalawang isip na bilhin. At saka, ingatan mo ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Kapag nanalo ako, magdiriwang tayo. Ngayon, ipinahahayag ko ang mga patakaran ng pustahan. Bawat panig ay mamimili ng 3 bagay sa Antique Street. Pagkalipas ng 2 oras, bumalik dito sa Moxiang Jai. Ako mismo ang mag-appraise ng halaga ng mga ito. Ang gumastos ng pinakamaliit at may pinakamataas na kabuuang halaga ang mananalo. Ngayon, magsisimula na ang pustahan. Chenmo, 1 oras na ang nakalipas. Anong ginagawa mo rito na nagpapaikot-ikot ka lang? Boss, tingnan ninyo. Mayroon ba kayong magagandang koleksyon na maipagmamalaki? Huwag mo kaming lolokohin ng mga basurang ito. Boss Zhao, mataas po ang standards ninyo. Ito ay Jade B mula sa Han Dynasty. Tingnan niyo po kung gaano ka natural ang kulay. Napakaganda. Ang patina ng Jade B ng Han Dynasty ay galing sa loob papunta sa labas. Maliwanag na kinulayan lang ito. Mga Ginoo, pwedeng bigyan nyo naman ako ng konting respeto? Gawa naman ako ng isang master forger? Tulad mo lang na klase, maswerte kang at kasama mo ako. Dapat nga masaya ka. Ay, ikaw naman. Ang lakas ng loob mong husgahan ng iba. Kulay abo ang glaze mo. Matigas ang crackles. Halatang peke. Mas mabuti naman ako sa'yo. Kahit papaano, buo ako. Ano ba ang problema ninyong Ming at Qing? Pagkakita pa lang, nag-aaway na. Wala na ang Qing Dynasty. Wala na rin ang Ming Dynasty. Pwedeng tumahimik kayo? Ang patina ng Jade B na ito ay malambot at makinis, at napakaganda ng pagkakaukit. Maliwanag na dekalidad ito. Ano? Gusto mong agawin ito? Siyempre, boss, pwede ba yan sa 50,000? Huwag kang padalos-dalos, Chenmo. 50,000 yan. Lahat na ng pera mo. Chenmo, mahal ang Jade B ng Han Dynasty. Pero sa ngayon, ang pinakamataas na presyo sa auction ay 20,000 lang. Sa tingin mo, makakahanap ka ng top class na Jade B dito sa maliit na lugar na to? Siyempre, dahil desidido akong bilhin ito. May dahilan ako. Kung mali ang taya ko ngayon, wala na talaga ako. Boss, 50,000? Binebenta mo ba o hindi? 60,000. Ha ha ha. Kung wala kang pera, pwede kang manghiram ulit kay Boss Su. Chenmo, wala kang pera. Huwag kang magpanggap. Ni 60,000, wala ka. Tapos, makikipagpustahan ka pa kay Boss Zhao? Sige, Zhao Guan, ang tigas mo. Di ko nakukunin yung Jade B. Yung brush washer na ito, 1,000. Binebenta mo ba? Oo, benta. Siyempre, may sira na yan. Nakakaabala lang ng lugar. May mga tao talaga na di alam ang lugar nila. Di makakuha ng totoong kayamanan. Basura na lang ang kinukuha para magpanggap. Boss, binabantayan ko yung lalaking yon. 3 basura lang ang binili niya. 6,000 lang ang nagastos. Ha ha ha. 6,000 para sa 3 basura. Sumuko na talaga siya, no? Sabi ko na, wala talagang kwenta si Chenmo. Nakapasok lang siya sa Antiques World dahil sa tatay niya. Sayang, wala na ang tatay niya. Simulan na natin ang appraisal.
Gilded bronze statue of Sakyamuni, Mid-Qing Dynasty. Presyo ng pagbili, 80,000. Tunay na official production ng Qianlong. Maganda ang pagkakaginto. Ang appraisal ay 20,000. Hahaha, 12,000 tubo. Salamat, haha. Duan Inkstone na hugis kamay, Ming Dynasty. Presyo ng pagbili, 3,000. Tingnan nyo. Ito ang kayamanang kinuha ni Chen Mo. Hahaha. Malambot at makinis ang bato. Maganda ang pagkakapreserba. Ito ay dekalidad na Duangxi Old Pit Stone. Ang presyo sa merkado ay 15,000. Unang round. Panalo si Zhao Quan. Bakit? Mas malaki ang tubo ko. Yung tindero, malayong pinsan ni Sulin, may posibilidad na nagkuntsabahan. Ayon sa patakaran, hindi pwedeng isama sa kalkulasyon. Imposible. Hindi ko talaga kilala ang nagtitinda. May ganitong paraan pala. Naisahan si Chen Mo. Malinaw na ito'y inihanda ni Zhao Quan nang maaga. Paano naging ganyan ang hatol ni Presidente Wang? Napaka-unfair naman. Presidente, malinaw na sinadya ito ni Zhao Quan. Hindi po pwedeng ganyan ang hatol ninyo. Linlin, may ebidensya ka ba? Kung wala, huwag kang magsalita ng walang basehan. Master, Ang mga patakaran ay patakaran. Ang kayamanan ni Chen Mo ay walang saysay. Magsisimula na ang ikalawang round. Song Dynasty 3-legged washer. Nabili sa halagang 1,000. Presidente Wang, kailangan pa bang suriin ang sirasirang brush washer na ito? Mga 50 lang ang halaga nito. Haha. Ang glaze neat, ang kalidad nito. Ito ay isang Rook Kiln brush washer mula sa Song Dynasty, koleksyon ng palasyo. Ang presyo sa merkado ng isang kumpletong piraso ay hindi bababa sa 1,000,000. Sayang, napakasayang. Ito ay may depekto. Ang presyo sa merkado ay 80,000. Ano? Tama ba ang narinig ko? Nakatsamba ng milyon-milyong Rokyon sa halagang 1,000. Sino ang nagsabing nagpapabeya si Chen Mo kanina? Lumabas ka at tumanggap ng palo. Ito ang tunay na master ng pagtsatsamba. May Han Dynasty Jade B pa si Zhao Quan. Masyadong maaga para sabihing nagbago ang sitwasyon. ang galing Chen Mo. Mayroon pa tayo nito. Han Dynasty Grain Pattern Jade Pendant. Nabili sa halagang 60,000. Peke, 20,000 lang ang halaga. Paano pwedeng peke ito? Kung peke ito, bakit si Chen Mo? Chen Mo, niloko mo ako. Zhao Quan, pwede mo akong lokohin. E di ba pwede rin kitang dayain? Kapag naglalaban ang mabuti at masama, laging ang mabuti ang talo. Pero sa kasamaang palad, hindi ako ang tatay ko. Sa mundo ng antigo, kapag naloko ka, tanggapin mo. Ha ha ha, ang linaw-linaw ng pagiging tanga niya. Ang galing ng galaw ni Chen Mo. Gumamit ng peke para hulihin ang totoo. Siya naman ang yumaman ng tahimik. Simula na ang ikatlong round. Bronze Gu mula sa Western Zhou. Nabili sa halagang 3,000. Maayos ang hugis. Natural ang pagkakalawang. Tinatayang halaga sa merkado, 25,000. Zhao Quan, ikaw naman. Jade Pendant na may dragon pattern mula sa Warring States. Nabili sa halagang 35,000. Jade mula sa Warring States at Han Dynasty? Paano posible yon? Paano makakahanap ng ganoon dito? Ito ay pendant jade para sa isang hari noong Warring States. Tinatayang halaga sa merkado, 2,000,000. Diyos ko, Diyos ko. Chen Mo, sa harap ng tunay na kayamanan, walang kwenta ang iyong mga kalokohan. Zhao Quan, tubo mo ay 170,000. Chen Mo, tubo mo ay 104,400. Inihahayag ko na sa laban na ito, si Zhao Quan ang nanalo. Chen Mo, ayon sa usapan, isuko mo ang Xuan de Sensor. At tulad ng tatay mo, umalis ka sa mundo ng antigo. Chen Mo, Zhao Quan, ang jade pendant mo, tunay bang kayamanan mula sa Warring States? Sinuri na ni Chairman Wang. Magdadahilan ka pa ba? Manager Shu,
Kumaling na ba yung sugat sa palad mo? Anong pinagsasabi mo? Ayaw mo bang magbayad? Huwag kang magmadali, Chairman Wang. Tingnan ninyo po itong jade. Iba ba yung pulang kulay nito? Yung kulay na ito at yung sinaunang kulay, medyo iba nga talaga. Chenmo, huwag kang maghasik ng lagim. Iba't iba talaga ang anyo ng sinaunang kulay. Hindi lang masyadong tiningnan ni Chairman Wang. Shuming, alam kong magaling kang gumawa ng peke. Espesyalista ka sa mga bagay mula sa warring states, di ba? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Chenmo, huwag kang magpanggap. Yung sugat ni Shuming, anong kinalaman sa jade? Chairman Wang, mas mabuti po kung gagamit kayo ng profesional na makina para malaman kung bakit may dugo ni Shuming ang jade mula sa warring states. Shuming, ikaw na ang magsabi o hihintayin nating matuklasan ni Chairman Wang. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Wala ba talaga akong basehan sa sinasabi ko? Tumawag ka sa testing agency. Ihambing lang ang DNA. Malalaman na agad. Boss, bakit mo ako tinitingnan? Walang kwenta ni hindi mo magawang ayusin ang peking produkto. Zhao Quan, ang lakas ng loob mo, hindi na kailangan pang i-authenticate. Ang Warring States Jade ni Zhao Quan ay modernong peke. Walang halaga. Sa labanang ito, si Chenmo ang nanalo. Salamat sa inyong lahat. Boss Chen, nabawi mo na ang Cheng Guzai. Ikaw na napakagaling. Hanggang kailan mo balak manatili sa maliit kong establishmentong ito? Boss Su, paalisin mo ba ako? Sa totoo lang, Chenmo, ikaw ngayon ay kilalang tao na sa industriya ng antiques. Maraming gustong humingi ng tulong mo o makipagtulungan. Pila na sila. Panahon na para muling buksan ang Cheng Guzai. Hindi naman nagmamadali ang usapin ng Cheng Guzai. Nandito ka naman sa Mo Xiangjai. Nandito rin ang mga matatagal kong kasamahan. Komportable akong tumira dito. Nagsasabi na ng mga sweet words. Kagabi, hindi ko alam kung sino ang nakatitig lang sa larawan ni Binibining Su. Anong nangyari sa'yo? Uminom lang ng tubig. Nahirapan ka pa. Ayos lang. Ang tsaa ay sobrang init. Chenmo, si Boss Zhao ay nagset ng bitag sa Zhenbao Pavilion. Gusto kanyang anyayahan para suriin ang ilang bagong dating na mahahalagang artifact. Ano na naman ang gusto niya? Ngayon, nag-livestream siya. Gusto niyang, sa harap ng lahat ng kaibigan sa koleksyon, para sa nakaraang away ninyo, humihingi ng taimtim na paumanhin sa iyo. At saka, anyayahan ka, ang Divine Eye, para publiko suriin. Kalimutan na natin ang nakaraan. Talagang hindi ka dapat pumunta. Malinaw na bitag ito. Sa ilalim ng livestream camera, kung gagawa siya ng konting daya, hindi ka na makakapagtanggol. Paano kung hindi ako pumunta? Kung hindi ka pupunta, ibig sabihin, makitid ang iyong pag-iisip. Hindi mo karapat-dapat ang pangalang Divine Eye. Ang nakaraang panalo sa pustahan ay swerte lang talaga. Sige, pupunta ako. Chenmo, Ayos lang. Sa ilalim ng livestream camera, ang pinakatakot sa mga daya, marahil ay hindi tayo. Si Ji Chen ay nagpapakita ng kagandahang loob. Ito ay karangalan ko, si Zhao Quan. Ngayon, hinihiling ko sa lahat na maging saksi. Ako si Zhao, para sa mga nakaraang pagkakasala. Taos pusong humihingi ng paumanhin kay Chenmo. Walang anuman, Boss Zhao, dahil inanyayahan ninyo ako para mag-examine ng mga antigo. Kung gayon, ipakita na ang mga ito. Ang rebultong tansong ito, ipinakita ko rin ito sa ilang mga eksperto. Sabi nila, ito ay tunay na lumang antigo. Pakitingnan mo ulit. Tunay na gawa mula sa Mid-Ming Dynasty. Matalino ang mata mo, Boss Zhao. Sa isang tingin, nakilala mo ang tunay at peke. Masyadong mabilis na lumitaw ang leon sa rebulto. Hahaha, namutla ang mukha ni Zhao Quan. Ako ba ang may kasalanan, Chenmo? Ang iyong kayamanan, mahina ang sarili. Ang galing mong magpatawa, Chenmo. Mukhang ang mga ordinaryong bagay ay hindi mo rin pinapansin. Shuming, pakikuha ang pangalawang item. Ang kopya mula sa Late Qing Dynasty ay magandang bagay. Ang galing ng mata mo. Ginoong Chen. Ito na ang huling puting jade na kuwintas. Sinasabing gawa ito ng isang bihasang manggagawa noong Tang Dynasty. Ginoong Chen,
Kayo na po ang humusga. Anong nangyayari? Bakit hindi nagsasalita ang Jade na ito? Baka dahil masyadong bago? Hindi, kahit peke lang ito mula noong 1 linggo. Dapat mag-ingay pa rin yung mga yon. Kakaiba tong bagay na to. HMM, na-stop na talaga. Sabi ko na nga ba, hindi naman ganoon kagaling. Pagdating sa tunay, nahihiya na. Pwede ko bang hawakan? Siyempre naman. Basta, wag mo lang sirain. Ang bagay na ito, napakamarupok. Pero kung hindi mo talaga makilala, ayos lang din. Minsan, swerte-swerte lang naman yan. Maganda na yung nanalo ka ng 1 o 2 beses. Chenmo, anong ginagawa mo? Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Kaya mo bang bayaran? Zhao Quan, akala mo ba putik lang ako? Na mabait lang ang loob? Gumamit ka ng isang bato na high-tech para lokohin ako. Nagsisinungaling ka! Anong ebidensya mo? Nakita ng lahat. Ito ba ang tinatawag ninyong mata ng Diyos? Grabe na talaga. Pag hindi sigurado, sisirain na lang. How? Ang ganitong klaseng tao sa antiques industry, para sa buong industriya natin, ay kahihiyan at paghamak. Chenmo, sobrang nabigo ako sa'yo. Tunay man o peke, ang sirain ng isang bagay ay malaking kasalanan sa pag-aantig. Ano pa ang masasabi mo? Narito ang ebidensya. Tingnan mo, makinis ang ibabaw ng jade pendant na ito at may semento pa sa loob at mga high-tech na sangkap tulad ng apog. Kitang-kita na gawa ito ng modernong teknolohiya. Boss Zhao, ginamit mo lang ang mga high-strength resin na ito at pinaghalo sa materyales na gawa sa pulbos ng bato para magmukhang white jade double ring. Ginamit mo to para lokohin ako? Ang galing ng teknik na to. Sa labas, hindi mo talaga makikita. Ang galing mo, Chenmo. Si Chenmo, kamay lang ang gamit para makilatis ang peke. Ang hardcore talaga. Boss Zhao, ngayon, sino ba talaga ang humahamak sa antiques industry? Sino ang dapat parusahan? Zhao Quan, anong masasabi mo pa? Gumamit ka ng ganitong karumal-dumal na bagay para mag-setup ng scam at gusto mo pang siraan si Chenmo? Ikaw ay isang kahihiyan sa aming antiques industry. Shuming, ikaw ba ang nagtaksil sa akin? Kung hindi, paano malalaman ni Chenmo ng ganito kadetalyado? Boss, hindi po ako. Boss Zhao, mukhang ang iyong Zhen Baoge ay hindi lang peke ang mga kayamanan. Pati ang puso ng tao ay nagkawatak-watak. Sa industriya ng antikes, ang tunay ay tunay, ang peke ay peke. Ang pag-asa sa masamang paraan ay hindi magtatagal. Mga kasama, hanggang dito na lang ang aming treasure appraisal ngayong araw. Patayin yan! Patayin! Patayin ang live stream! Patayin mo yan! Si Chenmo na ito, talagang napakasama. Sige, kung malambot, hindi ubra, kaya gawin natin ang matigas. Shuming, ang bagay na ipinaghanda kita noon, maaari nang simulan. Boss, talaga bang gagawin natin ito? Shuming, huwag mong kalimutan sino ang dahilan kung bakit ka narito ngayon. Gawin mo ito ngayon din. Pigilan ng lubusan ang supply ng Mo Xiangjai at ang presyo, gusto kong sila'y hindi makakagawa ng kahit isang negosyo. At humanap ng mga troll siraan ng todo ang Mo Xiangjai at si Chenmo, gusto kong sila'y mawalan ng lugar sa industriya ng antigo. Wala nang matatayuan. Boss, pero kung gagawin natin ito, ang ating pagkawala ay magiging malaki rin. Pagkawala. Basta lamunin natin ang Mo Xiangjai at ang mga client resources na naipon ng pamilyang Su. Kahit anong pagkawala ay mababawi. Bilisan mo. Opo. Nagsimula na si Zhao Quan ng all-out price war. Yung mga kapareho ng ilan sa pinakamahahalagang items natin sa shop, 70% lang ng presyo natin ang pinatong niya. At patuloy pa rin ang mga trolls sa pag-atake sa atin. Nagpanik na siya. Ang price war, parang suntok na sasakit din sa'yo. Ibig sabihin, naubusan na siya ng ibang paraan. Ngayon, kung makikipag-agawan tayo sa presyo, napakatanga noon. Anong gagawin natin? Suntok sa punto. Ang pinakamalaking halaga ngayon ng Zhen Baoge, yung ilang piraso sa kanyang vault, yung mga pinakareserbang koleksyon. Kung mapapatunayan nating peke o kaya'y ninakaw, yung mga pinakareserbang koleksyon niya, di yung mga malalaking kliyente niya, hindi na siya pagkakatiwalaan. Ibig mong sabihin? Haha! Sa wakas, nagkaroon din ng ilaw ang batang to.
Yung pinagmamalaking Song Dynasty wooden Guanyin statue sa vault ni Zhao Quan, yan, galing lang yan sa ama niya noon, mula sa isang grave robber sa Timog. Ninakaw lang yan sa magnanakaw. Yung mga inapunong orihinal na may-ari, malamang hanggang ngayon, hinahanap pa yan. At pati yung pares ng Yuan Dynasty blue and white Yuhuchun vases, huli nilagay yung marka sa ilalim. Kitang-kita ang pagkakaiba kapag tiningnan sa UV light. Lin, gawin mo lang ang sinabi ko. Ipadala ng Anonymous ang mensahe na sinabi ko kanina sa mga inapunang mga Tomb Raider at sa mga madalas na malalaking kliyente na nakikipagtulungan kay Zhao Quan. Naiintindihan ko. Tiyaking malinis ang mga bakas. Ang mensahe ay naipadala na sa pamamagitan ng encrypted channel. Pero sapat ba ang ebidensyang ito? Maniwala kaya sila? Kapag nahasik na ang binhi ng pagdududa, halos siguradong mabibigo ang transaksyon. Yung mga madalas na kasama niya na malalaking kliyente ay mas naniniwala na totoo ito at saka wala na siyang ibang paraan kundi maniwala. Boss Lee. Ay, Boss Lee, kanselahin mo ba ang pagtingin sa mga kalakal sa susunod na linggo? Bakit? Ay, Boss Zhao, pasensya na. May narinig kaming balita na ang iyong estatwa ng Guanyin ay medyo hindi malinaw ang pinagmulan. Mas mabuti pang umiwas tayo sa kahit anong pagdududa. Oy. Wang Dong. Ay, Wang Dong. Yung mga bote ng jade na Yuhuchun, talagang walang problema. Anong UV light? Chismis lang yun. Paninirang puri yun. Oy! Anong nangyari? Sino ang nagsiwalat? Yung dalawang bagay na yon. Bukod sa'yo at sakin, sino pa ang nakakaalam? Hindi ako. Wala akong sinabi. Tsaka, kung kumalat tong bagay na to, anong mapapala ko? Baka si Chen Mo ang gumawa. Chen Mo? Mabuti. Gusto kong mawasak ang buhay mo. Hindi ka na makakabangon magpakailanman. Chen Mo, halika rito. Tulungan mo ako. May isang bagong mukha kanina na nagmamadaling magbenta. Hindi mataas ang presyo. Para sa akin, mukhang gawa ito sa kalagitnaan ng dinastiyang Qing. Gaya ng estilo ng Wu School. Bagong mukha? Kailan mo nakuha? Isang oras lang ang nakalipas. Wala akong nakikitang problema sa larawang ito. Tama rin ang presyo. Sayabangan. Ako ang paglalakbay sa ilog ng Pino. Lin, kunin mo nga ang magnifying glass at ang panukat. Anong gagawin mo? Ang larawang ito? Parang may mali. Totoo nga, may larawan sa loob ng larawan, paglalakbay sa ilog ng Pino. Naaalala ko, sa listahan ng ninakaw sa museo, mayroong isang paglalakbay sa ilog ng Pino. Lin, may problema tayo. Chen Mo, ikaw. Chen Mo. President Wang, nahuli ng may ebidensya. Yung ninakaw sa museo, ang Songsi Visiting the Hermit painting, ay nakatago sa loob ng layer ng painting na ito. Ikaw, nagsisinungaling kayo? Chen Mo. Si Zhao Quan ang nag-report na ang Moxiangjai ay nagtatago ng ninakaw na cultural relic. Totoo ba ito? Ano ang ginagawa mo sa kamay mo? Zhao Quan, ang tigas ng mukha mo. President Wang, kung totoo ang sinasabi ko, tingnan natin ngayon din. Makikita agad. Kung totoo nga, ibig sabihin, isang napakalaking kaso na ito. Chen Mo, pasensya na. Talagang ito ang Songsi Fangin 2. Presidente Wang, matibay ang ebidensya. Chen Mo, ano pa ang masasabi mo?
Sulin, ang iyong Mokshang Jai ay nangahas na magtago ng nakaw na ari-arian. Tapos na kayo. Ako ang tumanggap ng larawang ito. Wala itong kinalaman kay Sulin at wala ring itong kinalaman sa Mokshang Jai. Ano ang nangyayari? Sa akin na lang. Chenmo, ikaw. Nalilito ka. Guro, hindi ito ang larawan. Nahuli ng may hawak ng ebidensya. Ano pa ang masasabi? Presidente Wang. Tumawag ng pulis. Si Chenmo, ang batang ito, ay talagang nahulog na ngayon. Sinasabi ko, matandang maestro ng larawan. Hindi mo alam kahit ang sarili mo. Hindi mo alam kung sino ang nagnakaw, di ba? Sino ang nagsabi? Ang nagnakaw ng larawan, ang kanang kamay sa bahagi ng hinlalaki, napakahabang peklat. Presidente Wang, sandali lang po. Ako at si Boss Zhao. May dalawang salita akong sasabihin. Chenmo, ano pa bang kalokohan ang gusto mong gawin? Xiao Quan, huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mong panloloko. Yung nagnakaw ng painting, may peklat sa kamay. Malayong kamag-anak mo siya. Si Zhao Laosan na may 6 na daliri. Tama ba? Nasa syudad H ka, nagtatago ng mga artifact na hindi pa nahuhukay. Kung tatawag ako ng pulis, maging pagtatakip man ito o pagtatago ng nakaw na gamit, sapat na yan para makulong ka ng ilang taon. Mayroon akong voice recorder dito. Ang boses ni Liu Laosan, hindi mo yan maaaring hindi kilala. Zhao Quan, binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Sabihin mo kay Chairman Wang na ikaw ang nag-utos sa akin na i-authenticate ang painting at pagkatapos maayos ang lahat, kukunin ko sa bodega mo ang tunay na obra ni Tang Bohu kasama na ang lahat ng authentic na painting. Hinding-hindi! Siya. Dalawa ang pagpipilian mo. Gawin mo ang sinasabi ko at walang magiging problema. O tatawag ako ng pulis. Tingnan natin kung sino ang lalabas na talo kapag dumating ang mga pulis. Naniniwala akong ikaw ang mas malalang kawawa. Pumili ka. Sabi ko, Tara. nagkakamali po kayo, President Wang. Nagkakamali lang po. Itong painting, nabili ko lang to ilang araw ang nakalipas. Hindi ako sigurado. Kaya tinawag ko si Chenmo para tingnan ito. Narinig ko kasi may nakakubling bagay dito sa painting. Natatakot ako, kaya nga. Kahina-hinala ito. Ang painting na ito, dadalhin ko muna sa asosasyon, isasara at iimbestigahan. Mag-ingat kayo. Chenmo, nalusutan mo na ang usapin sa painting. Ibigay mo sa akin ang voice recorder. Ibigay mo muna ang kailangan ko. Sa akin. Sige. Ang galing mo. Pumunta ka sa Zhenbaoge. Doon ko ibibigay sa iyo. Nandito na ang lahat ng gamit. Ibigay mo sa akin ang voice recorder. Boss Zhao, mabuting pakikipagtulungan. Nakita ninyo na yan, mga netizen? Si Chenmo ng Mokshang Jai, ginamitan ng pananakot at pang-akit. Pinilit kaming kunin ang pinakamahalagang kayamanan ng aming tindahan. Ayun! Ebidensya ito! Peke ang recording na ginawa ni Chenmo. Tinakot niya ako para isuko ang mga ito. Mga napakahalagang bagay. Kasuklam-suklam ang kanyang balak. Napakababa. Ganito pala si Chenmo. Nagkamali talaga ako sa kanya. Chenmo, tumawag kanina at nagsabi na may gustong mag-donate ng mahalagang cultural relic. Chairman Wang, si Boss Zhao Quan ay may malalim na pag-unawa sa tama at mali. Nang malaman niya ang halaga ng mga cultural relic na ito, nagpasya siyang libre at walang bayad na idodonasyon sa museo. Ang ginawa ko, ako lang ang humalilis sa mabuting gawa ni Boss Zhao. Totoo ba ito? Ito nga isang mabuting gawain na walang hanggang biyaya. Ako ang nag-donate. Ay, Boss Zhao, may ganitong kamalayan ka. Talagang swerte ng aming antigong negosyo. Babalik na ako agad. Ipapaalam ko sa kanila sa Cultural Relics Bureau. Hayaan ang mga kinauukulang tao na makipag-ugnayan sa iyo. Ano ang nangyari? Bakit walang laman? Chenmo, niloko mo na naman ako. Zhao Quan,
Siguro kahit si Shuming ay hindi alam. Ikaw rin ay isang dalubhasa sa paggawa ng peke, di ba? Ako ay gumagamit lamang ng paraan ng iba upang gamutin ang taong iyon. Hayaan ang mga kayamanang ito pumunta sa lugar na dapat nilang puntahan lamang. Chenmo, akala mo ba nanalo ka na? Kung aalis ka sa pintuang ito ngayon, ang Mo Xiangjai ay magiging magpapalit ng apelyido Zhao na. Shenmo, ang hinihingi mo. Anong nangyari rito? Ngayong dumating na si Boss Su, sakto lang. Tingnan mong mabuti. Ako at ang Tiancheng Investments, magkasamang may hawak na mahigit 51% ng utang at potensyal na equity ng Mo Xiangjai. Ayon sa kasunduan, may karapatan akong pilitin ang pagbili. Binibigyan ko kayo ng 24 na oras para umalis sa Mo Xiangjai. Paano posible yon? Ang industriya ng pamilya Su. Ang pamilya ninyong Su, noong mga unang araw ng pagpapalawak, ay gumamit ng ilang bahagi ng tindahan bilang collateral para sa ilang round ng pagpopondo. Ang mga benepisyaryo ng mga utang na ito, ngayon, karamihan ay nasa akin at sa Tiancheng Group na. Ito ay CG. Su mismo ang pumirma. Linlin, ibigay mo sa akin yan. Ito ang Mo Xiangjai talaan ng pagkilala sa mga antigo, ninuno ng pamilya Su, pangunahing tagapagkilala ng mga kayamanan sa korte noong panahon ng Ming. Orihinal na manuskrito, silagaho mga parataan, nakasulat dito ang 400 taon ng Mo Xiangjai, ugat ng pagpapalaganap ng kultura. Boss Zhao, sa tingin mo ba, sa kanyang pagpapalaganap ng kultura at halaga ng brand, ay mas mababa kaysa sa iyong sinasabing 51% shares? Huwag mong gamitin ang mga bagay na walang kabuluhan na ito para manakot. Ang kasulatang nakaprint ang tunay na batayan. Sakto. Dahil nabanggit mo ang Tiancheng Investment, ang TN5? Sakto, kilala ko ang kanilang boss, Xiao. Oy, Brother Chen, bakit mo naisipang tumawag sa akin? Boss Xiao, narinig ko na ang Tiancheng Investments mo ay nakikipag-usap sa may-ari ng Treasure Pavilion, si Boss Zhao, para bilhin ang Mo Xiangjai. Ang Mo Xiangjai? Magkasamang pagbili? Wala naman, Chen. Saan mo naman narinig yung chismis na yan? Wala lang. Baka mali ang narinig ko. Magkape tayo minsan. Sige, hintayin kita. Zhao Guan, huwag mong isipin na pagkatapos mong kunin ang Chenggujai, ako, si Chen Mo, ay nagmukmok lang nitong 2 taon. Kakaiba ba na may nakilala akong mga investor? Hindi ba normal yon? Zhao Guan, kayang-kaya kong gibain ang pundasyon ng iyong Treasure Pavilion at wala ka nang matatakbuhan. Mag-ingat ka. Linlin, umalis na tayo. Mga kaibigan, ngayon ay ikukwento ko sa inyo ang isang romantikong kwento. Alam nyo ba noong 300 taon na ang nakalipas, ang hari ng seda sa Jiangnan? Iyon si Zhao Bancheng, ang lalaking may kayamanang katumbas ng isang bansa. Siya nga mismo ang ginoong Zhao na ito. Sa labas, mukhang napakarami niyang asawa at kerida at punong-puno ng karangyaan ang buhay niya. Pero ang pinakamamahal niya sa buong buhay niya ay ang asawa ng kanyang pinagsapalaran na kapatid. Ang babaeng iyon ay may apelyidong Lin. Isang bantog na dalagang may talino sa Jiangnan. Magkasintahan sila ni Zhao Bancheng noong bata pa, pero hindi sila pinagtagpo ng kanilang mga pamilya. Pagkaraan, napangasawa ni Binibining Lin ang kanyang pinagsapalaran na kapatid. Wow, ang intense naman. Mas intense pa ang susunod. Si Zhao Bancheng, para lang makita ang minamahal, tumira siya sa bahay sa tapat ng kapatid niya. Nagpagawa pa siya ng isang lihim na daan na direktang papunta sa silid ni Binibining Lin. Tuwing aalis ang kapatid niya para magnegosyo, siya naman ay... Ha? Anong nangyari sa'yo? Kanina ka pa parang balisa. Pwede bang sabihin na narito ako, nakikinig sa mga daan-daang taong gulang na mga luma,
na nagkukwentuhan ng chismis at love life? At ito pa, isang napakalaking sikreto. Baka hindi lang ako nakatulog ng maayos. Tumagal ng 10 taon ang lihim na relasyong ito hanggang sa mamatay ng hindi inaasahan si Zhao Bancheng. Narinig ko na ang pagkamatay ni Zhao Bansheng ay hindi aksidente. Kailangan talaga. Matatanda ang nabubuhay ng matagal. Alam ang lahat. Totoong hindi aksidente ang pagkamatay ni Zhao Bancheng, kundi dahil sa isang bagay. Anong bagay? Yilong Bay. Ilong Bay. Yilong Bay. Pamilyar ang pangalang ito. Parang narinig ko na ito saan man. Oo nga pala. Ang kahon na ito, ipinadala ito ni Zhao Quan kaninang umaga. Wala ka noon, kaya itinago muna kita. Naaalala ko, sa listahan ng kahon, nabanggit ang pangalang G. Ilong Bei. Ganoon kabait si Zhao Quan? Wow! Totoo nga ang 9 Dragon Cup. Pero 9 Dragon Cup po, dapat ba nasa museo ka? Wow! Purple clay teapot. Linawin mo nga, anong ibig sabihin ng dapat nasa museo? Pagkamatay ni Zhao Bancheng, nawala na ang 9 Dragon Cup. Tapos, ilang daang taon ang lumipas. Minsan, narinig ko sa isang seladon na kinuha na raw ng museo ang 9 Dragon Cup. 9 Dragon Cup po. Ano ba talaga ang nangyari? Ay, ganyan talaga ang buhay. Ako ay isang lumang bagay mula sa palasyo ng Qin. Nasaksihan ko ang pag-akyat at pagbagsak ng imperyo. Ang pagpapalit-palit ng mga dinastiya. Ako ay nagpalipat-lipat ng tirahan. At sa huli, napunta ako sa isang museo. Akala ko, makakamtan ko na ang kapayapaan. Ngunit noong mga unang taon ng Republic, magulo ang sitwasyon. Ay, may pagkukulang sa pamamahala ng museo. Ako'y ninakaw ng isang magnanakaw. Mula noon, napadpad ako sa mga tao. Ilang beses na napalitan ng may-ari, hanggang sa mapunta sa isang mangangalakal na ang apelyido ay Cheng. Si Cheng Mubay ay isang taong marunong mag-alaga ng mga bagay. Itinuring niya akong mahalagang pamanang pamilya. Ano nangyari sa Kowloon Cup? Pagkatapos, isang mayamang pinuno na may apelidong Jia ang nakatarget sa pamilya Cheng. Nakipagsabuatan siya sa mga dayuhan at balak akong palihim na i-export sa ibang bansa. Chen Mo. Ha? Anong iniisip mo? Ang sama pa ng mukha mo. Linlin, mukhang may problema tayo. Anong problema? Antigo lang ba itong tasa? Hindi ordinaryong antigo ang tasa na ito. Isa itong kayamanan mula sa palasyo ng Qin, isang pambansang kayamanang ninakaw mula sa museo. Sa likod nito, nakalakip dito ang 100 taong gulang na pangyayari. Ninakaw ang pambansang kayamanan, si Zhao Quan. Ano na naman ba ang gusto niyang gawin? Ang bagong bituin sa pag-aantigo ay isang magnanakaw ng pambansang kayamanan. Ito. Paninirang puri ito. Isang malinaw na paninirang puri. Hindi para ibalik ito sa tunay na may-ari, kaya ipinadala ni Zhao Quan ang bagay na ito. Gusto niyang gawin akong pangalawa, Cheng Mubay. Anong gagawin natin? Kung mag-iimbestiga ang mga kinauukulan, kahit na mapatunayang malinis ka, tiyak na maaapektuhan ka rin. Maraming tao ang gustong makita kang bumagsak ngayon. Huwag kang mag-alala, magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka rin sa kanila. Kumusta mga kaibigan? Ako si Chen Mo. Malamang nakakita na kayong lahat ngayon ng maraming kwento tungkol sa akin. Dito, ayaw kong magpaliwanag. Ayaw ko ring magpatunay ng sarili kong kalinisan dahil ang katotohanan ay kadalasang mas kapanapanabik kaysa sa kwento. Ngayon, gusto kong magkwento sa inyo. Isang kwento tungkol sa isang pambansang kayamanan sa kapalaran ng ilang henerasyon at sa hidwaang tumagal ng 100 taon. Ito ang kopa ng 9 na dragon. Ang basong ito ay yari pa noong unang panahon ng Qin. Napakagaling ng pagkakagawa. Maituturing na isang mahalagang kayamanan ng bansa. Ngunit bakit ito ginawa? Nawala na sa kasaysayan. Matapos bumagsak ang Qin, biglang nawala ang basong ito.
1,000 taon itong hindi nagpakita. Hanggang sa panahon ng Ming. Saka lamang ito muling lumitaw. Sa kamay ni Zhao Bancheng, ang pinakamayaman. Ngunit makalipas lang ang 3 taon nang makuha niya ito. Bigla siyang napatay. Muling nawala ang baso. 100 taon ang nakalipas. Bigla itong lumabas sa isang auction sa Hong Kong at nagdulot ng malaking ingay. Isang negosyanteng makabayan, naubos ang kanyang kayamanan upang makuha ito sa auction. Si Ginoong Cheng, ang tunay na kolektor. Dahil nga tunay siyang kolektor, kaya't siya'y naging target ng pagpatay. Noon, isang makapangyarihang lalaki na ang apelyido ay Jia ay nakipagsabwatan sa mga dayuhan upang ilegal na i-export ang pambansang kayamanan. Tumanggi si Ginoong Cheng kahit mamatay man siya, kaya't gumawa sila ng isang masamang plano. Anong masamang plano? Pinagbintangan nila si Ginoong Cheng na nagbenta ng pambansang kayamanan. Maraming artipakto na hindi kilala ang pinagmulan lihim na inilagay sa pamilya Cheng. Kinabukasan, agad na dinala ang mga ahente para pumunta sa bahay at magsagawa ng raid. Si Ginoong Cheng ay pinagbintangan at dinala dahil sa walang basehang kaso. Sa bilangguan, dumanas ng matinding paghihirap na mayapa ng may dalang hinanakit. Oh, Mula noon, ang 9 Dragon Cup ay nawala na ang bakas. ang dilim naman. Hay nako, si Ginoong Cheng ay isang bayani. Ang mga makapangyarihang angkan ng Jia, hindi magandang kamatayan ang sasapitin nila. At ngayon, nakuha ko ang basong ito matapos kong mabawi ang Cheng Guzai. Mula sa isa kong matagal ng kalaban. Si Zhao Quan, ang may-ari ng Zhenbaoge, personal niya akong pinadalhan nito. Kuno'y isinauli sa tunay na may-ari. Mabuti ang pagkakasabi, Chen mo. Maganda ang pagkakakubento mo. Pero bakit hindi mo sinabi sa lahat? Ang 9 Dragon Cup na ito, hindi ba ito ay dating ari-arian ng pamilya Chen? Zhao Quan, sapat na ang pagtataksil mo sa akin. Dinumihan mo pa ang pangalan ng aking mga ninuno. Ang librong ito, ang Jia's Secret Record? Ang tatay mo, malamang ay hindi kailanman nagsabi sa'yo nito, di ba? Ang Jia's Secret Record na ito, nahanap ko ito sa isang sekretong compartment. Matapos kong manahin ang Cheng Guzai. Gumawa ka ng pekeng lumang dokumento. Nagbubuhos ng maling paratang. Xiaoquan, ginagawa mo ito para siraan si Chen Mo at wala kang pinipiling paraan. Hemp, Ang bagay na ito na hindi alam ang pinanggalingan, paano mapatutunayang tunay? Sulin, talaga namang, ipinagtatanggol mo siya. Ang lihim na talaan ng pamilya Jia. Matagal ko nang inanyayahan ang maraming autoridad na eksperto para sa malayuang pag-verify. Talagang mula sa huling bahagi ng dinastiyang Qing hanggang sa simula ng Republika, malinaw na nakatala dito. Ang pamilya Jia ay umasa mismo kay Jia Sidao sa pagsipsip sa mga makapangyarihan at pagbebenta ng mga pambansang kayamanan para umunlad. Si Ginoong Jia Sidao ay bihasa sa pagpaplano, lalo na sa pagtatasa ng mga antigo. Lihim siyang nakipagsabwatan sa dayuhang si Banks para kumita sa pagbebenta ng mga pambansang kayamanan. Si Cheng Mubay naman ay matigas ang ulo, humadlang sa aking pagkakataong kumita, kaya ano ang kasalanan niya? Pakinggan ninyo ang puti at itim na sulat na ito. Ang pamilya ninyong Chen ay umunlad sa pagtataksil sa bansa, sa pagtapak sa mga tulad ni Cheng Mubay, isang makabayang martir para umakyat. Imposible. Hindi kailanman nabanggit ni Lolo ang tungkol sa tatay. Lumang bagay nga talaga ang librong ito. Parang naaalala ko rin ng malabo. 100 taon na ang nakalipas, may isang makapangyarihang may apelyidong Jia na mahilig magkolekta ng mga antigo. Hindi maganda ang mga pamamaraan niya. Ang taong umalis sa akin noon, diya nga ang apelido. Chen Mo, kapit ka. Sabihin mo sa kanyang, hindi ito totoo. Tahimik siyang pumayag. Hindi ko inakalang ang kan pala ni Chen Mo ang masasama.
Liis sa mundo ng Antigo, mga inapo ng masasama, nakakadiri, unfollow. Chen Mo, ikaw na inapo ng masasama, wala ka pang hiya na nandito ka pa rin para mag-appraise. Ang mga ninuno ng angka ninyong Chen, nagpayaman sa pagtataksil sa bansa, sa pagpatay sa mga tapat, doon nanggaling ang yaman ninyo. Bawat sentimong ginagamit ninyo ngayon, ay may bahid ng dugo, hindi kayo karapat-dapat. Lumayas kayo sa mundo ng Antigo. Chen Mo, hindi ba't ang yabang mo noon? Ngayon, kaya mo pa bang magyabang? Tingnan mo ng mabuti, Chen Mo, ay wala kang iba, kundi isang nakatayo sa maruming buto ng iyong mga ninuno na payaso. Anong ipanglalaban mo sa akin? Lahat tingnan ninyo ng mabuti. Ito ang tinatawag na tunay na mukha ng Shenyan. Ngayon, malinaw na ang ebidensya. Dapat agad na si Chen Mo. Ano ang gagawin sa kanya? Oy? Presidente Wang, sakto ang dating mo. Si Chen Mo, ang kanyang ninuno na si Jia Sidao, ay nakipagsabwatan sa mga dayuhan at pinatay si Cheng Mubai. Narito ang ebidensya. Ang pamilya Chen ay hindi karapat-dapat manatili sa industriya ng Antigo. Pakiusap, kayo po ang mamagitan. Palayasin siya. Tama, ang mga ninuno ni Chen Mo ay talagang nagmula sa angkan ng Jia. Pero, hindi ba kayo nagtataka? Lahat sila sa angkan ng Jia ay masasamang tao. Bakit ang apelyido ni Chen Mo ay Chen at hindi Jia? Ang kwento ng Nine Dragon Cup, kalahati lang ang sinabi ni Chen Mo. Ngayon, ako naman ang magkukwento ng natitirang kalahati. Si Jia Sidao ay may 3 anak na lalaki. Ang panganay at pangalawa ay sumunod sa ama nila at naging kasabwat sa kanyang masamang gawain. Tanging ang pangatlong anak ang nagngangalang Jia Renyi, na mula pagkabata ay may malasakit sa bayan. Ayaw niya sa ginagawa ng ama at mga kapatid niya. Pinapatay niya si Cheng Mubai sa pamamagitan ni Jia Sidao upang makuha ang Nine Dragon Cup bago ito ilulan sa barko papuntang ibang bansa. Ito mismo ang pangatlong anak na si Jia Renyi. Lihim niyang pinalitan ito ng isang halos magkaparehong peke at pinalitan ng tunay na kopa. Dala ang tunay na Jiulong Cup na ito ay tumakas siya sa pamilya Jia ng gabing iyon. Alam niya na ang bagay na ito ay may kinalaman sa kapalaran ng bansa. At naintindihan niya ang kasalanang kanyang ginawa. Kaya pinalitan niya ang kanyang pangalan at ginamit ang apelyido ng kanyang ina, ang Chen, at lumayo sa kanyang bayan. Buong buhay niya ay lihim siyang naghanap at pinrotektahan ang mga pambansang kayamanang nakakalat sa labas upang mabawi ang kasalanan ng kanyang ama at kapatid. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya pinagpala ng mahabang buhay sa malawakang pambobomba ng mga kaaway habang pinoprotektahan ang isang batch ng mga pambansang kayamanang naisalba niya. Siya'y nasawi. 27 taong gulang lamang siya. Bago siya mamatay, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. At sinabihan siya, kapag nagkaroon na ng kapayapaan ang bansa sa hinaharap, siguraduhing ibigay ang Jiulong Cup at ang iba pang pambansang kayamanang kanyang natagpuan sa gobyerno. Sayang naman, hindi nagtagal ang kanyang asawa dahil sa pagtatanggol sa batang anak ay namatay. Ang huling hiling na ito, kasama ang tunay na pagkakakilanlan ng Kowloon Cup, ay itinuring na ordinaryong lumang bagay at nabaon sa pamilya Chen. Hanggang sa ngayon. Nagsisinungaling ka. May ebidensya ka ba? Ginoong Chen ay sumulat ng isang huling sulat. Ang orihinal na kopya ay nawala noong panahon ng digmaan. Ito ay isang kasawian sa kasaysayan, ngunit maliwanag ang araw sa kalangitan. Hindi mapapatay ang katarungan. Nang sumikat na si Chen Mo sa mundo ng Antigo, isang tagapag-ipon na matagal na siyang pinagmasdan habang inaayos ang mga ari-arian ng kanyang lolo, ay hindi sinasadyang natuklasan ang lumang pahayagang ito mula noon. Sa pahayagang ito, naibalita ang tungkol kay Ginoong Chen Renyi,
para protektahan ang pambansang kayamanan, matapang na nagbuwis ng buhay at inilathala ng buo ang kanyang huling liham. Ito ang matibay na ebidensya. Hindi ako naniniwala. Presidente Wang, Ginoong Chen mo, nanonood ako ng live. Kaya kong patunayan na itong pahayagan ay iniingatan ng lolo ko. Dati siyang typesetter sa isang pahayagan. Nakita niya mismo ang orihinal na liham. Labis siyang nahibang. Kaya sinadyang itago ang pahayagang ito. Ginoong Chen mo, ang iyong ninuno ay isang bayani. Minana mo ang kanyang talino at dangal. Sinusuportahan ka namin. Zhao Quan, una kang nandaya sa pustahan, saka sinadya mong siraan ang Mo Xiangjai. Ngayon, dinudungisan mo pa ang mga inapo ng bayani. Ginamit mo ang pambansang kayamanan para itumba ang kapwa mo. Ang kalagayan ay napakasama. Sa ngalan ng Antique Association, ipinahahayag ko na simula ngayon, ikaw ay permanenteng tatanggalin. Ang iyong Treasure Pavilion ay irerekomenda ng asosasyon sa mga autoridad para sa masusing investigasyon. Tapos na. Chen Mo, ang malinis, malinis pa rin. Ang ipinagtanggol ng iyong mga ninuno ng buong buhay ay hindi lamang isang pambansang kayamanan, kundi ang gulugod ng ating lahi. Ang pamana na ito, inaasahan kong iyong pahahalagahan. Salamat Tagapangulo Wang. Salamat sa inyong lahat. Ang katotohanan ito na matagal nang nawawala sa akin at sa aking mga ninuno ay napakahalaga. Mula ngayon, ako si Chen Mo ay tiyak na hindi pababayaan ang ipinagkatiwala. Sa wakas, nahayag na ang katotohanan. Hindi niya ikinahiya ang kanyang mga ninuno. Oo, sino ang mag-aakala na sa maliit na Mo Xiangjai na ito ay nagtatago ng ganitong nakakakilabot na nakaraan? Nagdaang-daang taon, tapos na ang mga pagtatalo, matapos ang lahat ng paglalakbay, marahil ako, ay dapat nang humanap ng tunay na hantungan. Hantungan, si Lolo Chen ay nag-alay ng buhay para iligtas ka. Ang aking ninuno ay nag-alay ng buhay para protektahan ka. Para lang ba magtago ka sa ibang lugar at magkalat ng alikabok? Hindi. Ang iyong hantungan, hindi dapat maging pansariling koleksyon ng isang tao. Cheng Gujai, panahon na para dalhin ito ang mas mahalagang misyon. Kudu. Alam kong gising ka pa. Pagod na pagod ka ngayon, no? Hindi naman. Parang feeling ko lang. Marami nang nakaatang sa balikat ko. Lin, balak kong yung mga bagay na may mahalagang kasaysayan sa Cheng Gujai ay idodonasyon ko sa museo. Para magkaroon ito ng mas mahalagang halaga at maipagpatuloy. Oo, sinusuportahan kita. Kasi ito kasi, ang pinakamalaking pangarap ni Ji Chen Renyi. Lin, salamat sa palaging pagiging nandito ka para sa akin. Huwag kang ma-cheesy. Pero pag na-donate na ang mga to, paano na ang Cheng Gujai? Buksan ulit. O kaya ibang paraan. Gawin itong isang lugat na nag-uugnay ng nakaraan sa hinaharap. Sino yan? Ako? Shuming, anong ginagawa mo rito? Tapos na si Zhao Quan. Tapos na ba si Zhao Quan? Hindi pa siya tapos. Pinagbawalan siya ng asosasyon, ang Zhen Baoge. Sinara rin at iniimbestigahan. Nabalitaan ko lang, nakipag-ugnayan siya sa isang tao. Para sa'yo siguro yon? Bakit mo sinasabi sa akin to? Hindi ako mabuting tao, si Shuming. Pero tao pa rin naman ako. Isang Chino. Hindi ko kayang manood lang habang may nangyayaring masama sa'yo. Isipin mo na lang, ginagawa ko to para kay Ginoong Chen. Chen Mo. Mukhang may problema. Hindi yan basta-basta maiiwasan kung gusto mo lang. May panahon ka pang magtrabaho dito? Bakit hindi? Maikli lang ang buhay. Magsaya ka habang may pagkakataon. Hindi ka ba natatakot na gawin ni Zhao Quan ang lahat para ipahamak ka? Hindi siya gagawa niyan. Duwag at takot mamatay yon. Hindi siya maglalakas loob. At nasa akin pa ang ebidensya laban sa kanya. Ano ang balak mo? Ano ang pinakakinakatakutan niya ngayon? Iyon ay yung hawak ko ang kanyang sikreto. Pagkalipas ng ilang araw, magdaraos ako ng isang pribadong seremonya. Ilalagay ko ang 9 Dragon Cup at ilang mahahalagang dokumento sa isang ligtas na lugar.
Sa oras na iyon, kusa siyang lalapit. Gusto mo siyang painitin? Pero napakadelikado naman yan. Paano kung magdala siya ng tao at gumamit ng dahas? Hindi niya gagawin yon. Dahil tanging siya lang, kapag siguradong sigurado na siya, sa kanya ipapakita ang lahat ng kanyang kahinaan. At bukod doon, mayroon pa tayong isa dyan, kakampi natin, diba? Maaasahan ba ang balita? Ang hayop na si Chenmo, talaga bang ilalagay niya ang mga bagay sa Moxiangge? Siguradong sigurado. Nabayaran ko yung katabi ng Moxiangjai na tindero. Narinig mismo niyang tumawag si Sulin, nag-aayos ng lihim na pagbisita. Nabanggit doon ang 9 Dragon Cup at mahahalagang dokumento. Nakatago sa ilalim ng counter. Ayos! Talagang swerte ako. Basta makuha ko lang ang 9 Dragon Cup. Hanapin at sirain ang ebidensya ng kasalanan, makakaalis na ko dala ang tasa. Tingnan natin kung anong magagawa niya sa akin. Boss, tiyak na mag-iingat din ang Moxiangjai. Mag-ingat? Ang mga taong kinuha ko mula sa daan, hindi sila basta-basta. Sumama ka sa akin pagdating ng oras. Tulungan tayo sa loob at labas. Dapat tiyak na makuha natin. Boss? Chenmo, sa tingin ko masyadong delikado pa rin. Paano kung hindi mapagkatiwalaan si Shuming? Huwag kang mag-alala. Matalino, si Shuming. Alam niya kung ano ang pipiliin. At saka, may inilagay na kong sorpresa sa loob. Anong sorpresa? Isang sorpresang magpapasira ulo kay Zhao Quan. Ikaw, kunin mo at itago ang tunay na kopya at mga dokumento. Bukas ng umaga, dalhin mo na kay Chairman Wang para bantayan. Ikaw? Mananatili ako rito para makipagdula kay Zhao Quan sa huling yugto. Wala talagang tao. Matagal ko nang minamanmanan. Sina Chenmo at Sulin. Umalis na sila nang halos kalahating oras na. Maghiwa-hiwalay tayo at maghanap. Nandito ang boss. Aray, ito ang Kowloon Cup. Chenmo! Chenmo! Narito ka rin sa wakas. Boss Zhao, matagal na kitang hinihintay. Magtataksil ka sa akin? Zhao Quan, sumunod ako sa iyo. Para sa kasanayan at kinabukasan ko. Hindi para sumama sa iyo sa mga ilegal na gawain. Lalo na hindi para maging. Ayos lang. Kahit papaano, nakuha ko na. Ang Kowloon Cup at ang ebidensya. Basta mawala ang ebidensya, tapos ipagbibili ko sa ibang bansa ang 9 Dragon Cup, makakapagpasyal pa rin ako ng malaya. Zhao Quan, hindi mo ba tinitignan ang hawak mo? Peke ang lahat. Ang totoong kopa at ang ebidensya, matagal ko nang inilipat sa isang ligtas na lugar. Pumunta ako rito ngayon para mahuli ka sa iyong sariling bitag. Kahit mamatay ako, si Zhao Quan, isasama ko kayo sa hukay. Tinawagan mo ang pulis? Hindi ako tumawag sa pulis. Nagpadala lang ako ng isang artifact sa kanila at sa parehong pagkakataon, pinatotohanan ko lang ang eksena ng pagnanakaw. Wala na talaga. Ang mga nasirang artifact dito, babayaran ko. Okay lang. Nailipat ko na yung mga mahahalagang gamit. Sa mundo ng antigo ni Zhao Quan, hindi mata ang labanan, kundi konsensya. Sa susunod mong buhay, maging matalino ka. Ganito ang nangyari. Yung mga taong kinontak ni Zhao Quan, nakagawa na rin ako para sa kanila ng mga bagay na hindi malinis. Naipreserba ko na ang lahat ng ebidensya. Kasama na yung video kung saan inutusan niya akong magdaya. Ibinigay ko na rin sa kinauukulang autoridad. Halika, salamat pa rin sa'yo ngayon. Huwag mong sabihin yan, ginawa ko lang sa huling sandali ang dapat gawin ng isang tao. Noong sumusunod pa ako sa kanya, marami akong ginawa laban sa inyo, laban sa Moxiangjai. Pasensya na talaga. Hayaan na natin ang nakaraan. Yung pagtindig mo sa tamang panahon, napakahirap na niyon. Magaling ang galing mo.
Sayang lang, nagamit sa masamang paraan. Anong plano mo ngayon? Gusto kong umalis dito. Pumunta sa Timog. Baka maghanap ako ng lugar kung saan tahimik para maghanap ng trabahong pag-aayos ng mga lumang bagay. Matatag. Mabuti yan. Gusto mo ba ng sulat ng rekomendasyon? Hindi na kailangan. Senmo, Sulin. Kayo ay hindi ninyo ako sinisisi sa mga nakaraang pagkakamali ko. Lubos na nagpapasalamat na ako. Ang susunod na daan. Gusto kong tahakin ng mag-isa. Paalam na po. Sana, sa hinaharap ay magiging matuwid na ang kanyang landas. Ang kanyang sariling landas ay kailangan pa ring tahakin ng mag-isa. Ang kanyang pagkatao naman ay hindi masama. Naligaw lang siya ng landas dahil sa demonyo. Ang malaking problema ni Zhao Quan na ito, sa wakas ay nalutas na. Ano ang plano mo sa mga susunod na bagay? Tungkol sa pagdodonate ng mga kayamanan? Kailangang talagang i-donate. Nakipag-ugnayan na ako sa museo, sa ilang araw ay magpapadala sila ng mga eksperto upang tulungan tayo sa pag-oorganisa ng eksibisyong ito ng mga artifact. Mabuti, sinusuportahan kita. Yung Cheng Guzai, kailan mo balak buksan muli? Pag-uusapan natin sa susunod na mga araw. Balak kong gawin ang Cheng Guzai bilang isang sentro ng palitan ng kultura na katuon sa pag-aaral ng mga sinaunang artesano at sining at sa pagpasa ng mga tradisyonal na kasanayan. Baka pwede ring makipagtulungan sa museo. Sa tamang panahon, tutulungan nila tayo na mag-organisa ng ilang mga espesyal na eksibisyon. Magandang ideya yan. Mula ngayon, ang ating Moxiang Zai ay magtutuon na lang sa pagpapatakbo at pagpapalaganap. Ang iyong Cheng Guzai naman, tungo sa mas profesional na direksyon ang pag-unlad. Magkatuwang sila. Salamat Linlin. Kung wala ka, hindi ako aabot sa kinaroroonan ko ngayon. Huwag kang ganyan. Sinong pumilit sa'yo na manatili? Hoy, balita ko. Naririnig mo ang sinasabi namin. Makinig ka. Noon, sinundan ko ang mga karaban sa Silk Road. Tama na. Lahat ng bagong dating, kailangang magmayabang tungkol sa kanilang makinang nakasaysayan. Nakakainis na. Hayaan mo na siyang magkwento. Matanda na ako, gusto ko lang ng masayang usapan. Chenmo, tama ba? Ano na namang pinakikinggan mo? Ang kukupad ng ngiti mo. Wala. Nakikinig lang sa kanilang chismisan. Dakilang eksperto Chen, dakilang Pangulo Chen, ang iyong napakagaling na Cheng Guzai ay kilalang kilala na ngayon. Ikaw na isang dambuhalang rebulto, bakit ka pa nananatili sa aking maliit na templo? Ano ba? Maliit ang templong ito. Hindi ka nakasya rito. Tama ka, Linlin. Masyado nga talagang maliit ang Moxiang Jai. Kaya nga balak kong bilhin yung maliit na templo sa tabi. Pagkatapos, pag-isahin natin at pamahalaan ng magkasama. Gawin natin itong mas malaki at mas mainit na tahanan. At sa pagdaraan, aanyayahan din kita, Boss Su, na maging babaeng may-ari ng lugar na ito magpakailanman. Parang nakakapagsalita yung jade pendant na ito. Sabi nito, ang tagal na nitong hinihintay ang sandaling ito. Kung gayon, titingnan ko na lang ang magiging pakikitungo mo sa hinaharap. Sige Boss Su, mahaba pa ang buhay natin. Sana'y turuan mo pa ako. May kaluluwa ang mga artifact. Hindi ito para sa pansariling koleksyon ng iisang angkan, kundi para sa ugat ng ating lahi at sa liwanag ng sibilisasyon. Kahit mawala ang buhay na ito, hindi mawawala ang puso. Sana'y makita ninyong lahat ang kapayapaan sa mga darating na araw. Chenmo, tumawag lang ang museo. May bagong dating na mga artifact. Pinapapunta ka para tingnan. Sabihin mo sa kanila, handa ako anumang oras. Oh.